Pagsusumite ng mga transport group ng position paper para sa hiling na taas pasahe, ating tatalakayin kasama si Attorney Zoe Daphne Usita, ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Attorney Zoe, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. At mula po sa aming Department of Transportation, from our Secretary Vince Dizon, and sa aming pong Chairman Guadis, magandang araw po sa lahat. Ma'am, una po sa lahat, bakit nyo po pinagsasubmit ng position paper yung transport groups dun sa hiling nila na maging permanent yung 1 peso provisional fare hike? Wala ba silang binigay na reason? Okay po. Nung Monday po, as an update, nitong nakaraang Lunes, yung board members po namin with our chairman, nag-conduct po sila ng hearing. And nagpadagdag po sila ng position paper as part of due process. Kasi po, kailangan din makita kung ano yung justification. And aside from that, dun po kasi sa original motion po nila na binigay po, is meron na kasing binigay noon si LTFRB noong October 2023 na 1 peso increase. So yun yung tinatawag po nating provisional increase na piso. Kaya po 13 pesos po yung sa traditional jeepney and then 15 pesos naman po sa modern jeepney. So itong nakaraan kasi through their council, gusto nila yung piso is madadagdagan pa ng additional piso na provisional din po. So sa board, nagpadagdag po sila na, o sige, magpasa kayo ng position paper so that kung may kulang pa doon sa unan yung justification para mapag-aralan po ng aming ahensya. Ayun po. Without having to preempt yung magiging desisyon ng board, ano po yung factors na kinoconsider nila in granting itong kanilang hiling na gawing permanent po yung additional piso? Apo. Based po sa ating department, meron po tayong rules and regulations. Number 1 factor po kasi dyan is dadaan po ng hearing, which is part of the process. Secondly, kapag naipasa na nila yung mga documents, pag-aaralan po yan ng hindi lamang po ng agency, hindi lamang po ng LTFRB at DOTR, makikipag-coordinate din po kami sa NEDA kasi it will affect yung ekonomiya po natin. Kaya po, pagsususing pag-aaral po yung gagawin nila dyan po. So, medyo tedious yung process para po makita talaga kung kahit piso yan, malaking bagay po yan sa maraming Pilipino po. So, yun po. Once na nakapag-aral na sila, doon po maglalabas po ng order. Tama po ba, Attorney Zoe, na bukod doon sa pisong hinihiling nila, gusto rin nila ng 5 pesos na increase? Yes po, ASEC. Kasama po yun doon sa kanilang petition. Kasi yung isa nga po nilang petition is yung binigay sa kanila noon na piso, maging permanente na. And then yung 5 pesos po, isa rin po yun sa mga hiling nila. Opo. Paano nyo po kinoconsider sa inyong assessment itong mga dahilan ng transport groups gaya ng mataas na presyo ng krudo, yung maintenance cost, pati yung operational cost sa pagtaas ng pasahe? Apa. Ayun nga po, kagaya po ng aking nasabi, habang nag-aaral po yung mismong technical team at nakikipag-coordinate sila sa ibang agencies, yung sinasabi natin sa krudo, nanggagaling kasi po yan sa Department of Energy kasi may mga official reports po sila. So, pinagsasama-sama po nila yan. And then, tinitignan din nila kung magkano yung tinaas na presyo nung pasahe nung nakaraang panahon or taon. So lahat po yan kasama po sa pag-aaral po. Ayun po. Sakali, attorney, na maaprubahan yung additional 5 pesos, magiging 17 na ba yung fare sa traditional jeep, plus 20 dun sa modernized jeep. So, paano po nyo kinoconsider o isinasaalang-alang yung epekto nito? Kasi sabi nyo, kinoconsider yung economic factor. So, paano sa tingin nyo magiging impact nito sa karaniwang manggagawa, pati sa mga estudyante? Ayun po, no. Siyempre, the department po, kagaya rin po pala ng sinabi ng aming department secretary, si Secretary Vince Dizon, sabi po niya, hindi naman porket tumataas ang presyo ng gas or diesel is tataas na agad ang pasahe. Dahil kinoconsider niya po, paano naman din ang commuters and paano din po ang mga drivers na hindi din nami-meet ang minimum wage income. So, ngayon yung epekto niya po dun sa mga commuters po natin, patuloy pa rin naman po na
kung entitled sila sa 20% discount, kagaya po ng persons with disabilities, students, they can avail of that po. Opo. May plano po ba ang DOTR through the LTFRB na makipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno para ma-ease yung burden ng ating mga tsuper bukod sa pagtaas lang ng pasahe? Kasi yan din naman yung direktiba ng Pangulo na to ease the burden not just of yung mananakay, kundi pati po yung mga ating mga tsuper. Opo. Tuloy-tuloy po, dahil po sa ating administrasyon po, kagaya po ng utos po ng ating presidente, gusto niya po na mabalanse ang both sectors po. And yung pakipag-ugnayan po ng LTFRB and DOTR, may mga naka-line up din pong programs, kagaya po ng LGU. Kung makikita niyo po yung Department of Transportation and LTFRB, marami pong proyekto na talagang joint forces po yung ginagawa po. So yun po. Kailan po natin inaasahan, attorney, na makapagdedesisyon po yung board hinggil dito po sa pagtaas po ng pasahe, yung petition ng mga transport group? Opo. Actually, as to the timeline, I have to be candid and honest about this. Dahil hindi nga po simple yung issue na to, it will take some time lang po. Pero asahan po ng ating publiko na it will be based on justifiable grounds at saka po, syempre, transparent naman po at babalansihin po talaga nila bago po maglabas ng order. Bilang panghuli na lang siguro, Attorney Zo, mensahe na lamang po sa ating mga transport group, pati na rin po doon sa mga commuter po na binabantayan talaga itong issue ng taas pasahe sa public transportation. Okay po. Magandang araw po sa aming mga kapwa commuters, pasahero at ganun din po sa mga petitioners po ng mga nag-file para dito po sa taas pasahe. Naintindihan po namin na marami po kayong iniibsan na gastos, kaya po ang Department of Transportation at LTFRB ay gagawin ang kanilang best para pag-aralan at mabalanse at i-ensure naman po nila na both sectors ay magkakaroon ng tawag dito ng comfort from the government po. Opo. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong oras, Attorney Zo Daphne Usita, at congratulations po sa inyong pagkakatalaga bilang tagapagsalita po ng LTFRB. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo, ASEC. Opo.